Jesus corrects us because He wants a deeper relationship with us. Kinakorekta sa Ginoo tungod kay gusto niya nga mulalong pagid ang atong relasyon diya sa iyahan. And then comes one of the most beautiful invitations in the scripture, my friend. According sa Pinadayag 3:20, behold, I stand at the door and knock. Ang Diyos, mga kaigsunan, nagtindog diya sa gawas sa imong kasing-kasing. Nanugtog siya diha kanimo. Gusto na mga kaigsunan, i-picture out nato sa atong nauna na si Ginoong Hesus, ang manluluwa sa kalibutan, nagtindog gawas sa imong kasing-kasing, manluluwas. Kanya, nanugtog mga kaigsunan. Nangita sa imong samtang diha nawala ka sa kalibutan. Wala siya ingon mga kaigsunan na mugos. Wala sa iya nga pamaagi kung sa pagtuon niya sa imong kasing-kasing, wala siya namugos. Kundi pinaagi sa gugma. Nanugtog siya sa imong kasing-kasing. Unsa siya? Naghulat. Siya nagtawag. Niya siya nag-imbita kanato sa matag-usang kanato. Muna ato nga hinungdan. Diri sa balang kasulatan paghinungdan kanato. Very powerful. No? Girespeto sa Ginoo ang imong desisyon. Katagan niya kagawasan. Pero ato ning imatod pa sa Ginoo sa balang kasulatan nagpakita usab kini siya og pagdali, urgency. The door must be open from inside, my friend. Ato yung abrihan ato kasing-kasing para sa Ginoo. And then unsa may tabo ato abrihan. Matod pa niya, I will come in and dine with Him. This means, my friend, ang Ginoo sa diha ang sulod sa among kasing-kasing, adung na nay fellowship, adung na nay relationship, adung na nay closeness. Dili ni siya ingon nga religion, but a real connection, relationship sa atong manluluwas. Ang Ginoo mga kaigsunan, wala siya nangayo og perpekto sa atoa. Nangayo siya sa complete nga surrender. Nangayo siya sa complete nga repentance, pagpangayog pasaylo. Nangayo siya sa atoa nga willing heart sa pagduol niya kaniya. Yan, nag-offer pagin siya nga actually, my friend, here, let us remember this. He offers something we cannot give ourselves. Kundi ang Ginoo gyud maghatag niini, nag-offer siya niini His righteousness, yung pagkamataro. Iyang kamatuoran, His truth. Sa English pa, spiritual sight. Okay? Matod pa niya, give me your weakness and I will give you my strength. Okay? Atong ihatag sa Ginoo ang atong mga kaluyahon, mga kaigsunan, kay aron ihatag usab sa Ginoo ang iyang pusok sa ato. Let us move, mga kaigsunan, sa point number 3. Abide in Christ daily. Now, what is the solution to being lukewarm? Unsa may solution ining pagkaluya dasig nato, mga kaigsunan? Jesus gives the answer in gihatag niya sa John 15 verse 5. I will be reading. Actually, I memorized this. According to John 15 verse 5, I am the vine and you are the branches. Here, my friend, atong hinumduman, aduna siya keyword. Abide. First is abide. Uban yun kaniya. Abide means to stay connected. Konektado kita diha dapat siya sa tanang panahon. To remain in Him. Makibilit ta diha kaniya usab to depend on Him daily. Dapat dependent ta siya sa matag adlaw. Think about a branch, my friend. A branch cannot produce fruit by itself. If it disconnects from the vine, kung malayo na siya, mamatay na siya, hindi malaya. In the same way, mga kaigsunan, kung wala si Ginoong Hesus sa atong kasing-kasing, dili ta motubo spiritually, dili usab ta mamunga. Let us remember, but when we stay connected to Him, makadawat ang kinabuhi. Mubunga ta, mga kaigsunan. Unya mausab ang atong pagkatawhan na kinabuhi. So, saan man nato pag-abayad sa Ginoo, mga kaigsunan? Pinaagi sa unsa? Pag-ampo, pagduolya sa matag adlaw kaniya, pagpasa siyang pulong, okay? Minaw, unya pinaagi sa balaang espiritu. Tulong kabahin, mga kaigsunan. Matod pa sa Romans
8 verse 9 to 11 nagtudlo ka na nga the Holy Spirit naghatag ka na to og kinabuhi. Kung ang Holy Spirit naghatag mura siya kuan sa vine, no? Naghatag siya kusog. Ang Holy Spirit naghatag siya og tabang siya sa pagtubo. Nya naghatag siya og transformation. Hindot kaayo. So, adunay truth diri atong hinumduman. We must choose daily to stay connected. Dili lang kay ugma sunod next month. It is a daily connection with God. Okay? So, dili kay ngon nga kung gusto lang nako mag-connectar ta na tay problema, no. Kung dili ipinumduman ta nga everyday. This is the reality check, my friend, because a real relationship with Jesus is built daily. Dili kay masunod adlaw na usab. And when we abide in Him, according to John 15 verse 11, your joy may be full. Mapuno ta sa kalipay mga kaigsunan. So here's the reality check. Lukewarm ba ang imong pagtuo mga kaigsunan? Or layo ba ka karon sa Ginoo? Or nagtruly abide pag yung tadya ang Kristo? The good news, my friend, is this. According to John 15 verse 9, I remember that as the Father loved me, I also loved you. Abide in my love. Jesus loves you deeply, my friend. Nahigugma ang Ginoo. Nagpanugtong siya kaya sa imong kasing-kasing sa matag adlaw sa tanang panahon. Andam siya nga mo restore kanimo. No matter asa ka karon unsay standing sa imong kaugalingon, pwede ka mabalik pag-usab. Duol ka niya, niya dawato nimo siya karon nga adlaw. Mga kaigsunan, karon ang Ginoo nanugtog sa imong kasing-kasing. Imo bang abrihan aron nga si Ginoong Hesus muduol, mupatubo sa imong kasing-kasing pagtuo diha kaniya. Aron nga muhawa ta sa lukewarm nga nato nga pagtuo, bugnaw init aron sa pagtubag sa iyang tawag ug sa pag-abide sa iya sa tanang panahon sa matag adlaw. Because a real relationship with Christ mausab sa imong kinabuhi karon ug ma-secure ang imong eternidad. Mga kaigsunan, kini pagtawag kanato. Before nato i-conclude atong hinumduman, this is a reality check. And that reality, my friend, is dili ta mabuhi, dili ta mutubo, dili ta mamunga kung wala ta diha nakakonekta sa Pinoon nga vine. Kung dili with the Holy Spirit, with the help of the Holy Spirit, my friend, mutubo ta, mamunga ta, o mas mulig-on atong relasyon diha sa Ginoo. Nya mga kaigsunan, mao pinakanin ang Ginoo ni reality sa atong panahon karon. Isod na kaayo ang atong kinabuhi, adunay mga gira, kagutom, pero mga kaigsunan, reality na siya. Nagpakita na siya na hapit na mabalik ang Ginoo. Nya ang Ginoo nanugtog sa imong kasing-kasing. Dili pa uli ang panahon, mga kaigsunan. Adunay may panahon kay imong ablihan na imong kasing-kasing, imong mauna, ug imong desisyonan ang buhi mga igsuon nga ang Ginoo musulod sa imong kinabuhi ug andam pagpudiha kanimo. Ug sa diha mabat na nimo si Kristo, mabat na nimo ang tinuod-anay nga pagpag-uo mga igsuon ug mabati ang presensya sa Ginoo panalangin niya sa matag-adlaw. Mag-ambot ta. Amahan niyo bala alas kita sa mga langit. Salamat kaayo. Because of this, we are reminded of the reality just for us to observe. In Jesus Christ's mighty name we pray. Amen. God bless mga kaigsunan o magkita-kita ta